Isang mapagpalang araw po sa lahat. Salamat po, nagkita-kita po ulit tayo ngayon pong mga oras na ito, and ang prayer ko po ay talaga maging blessing po ano man pong pag-usapan natin ngayon. Ito po hindi po religion, but this is what we call, ang sabi po ng Bible ay yung mabuti pong balita, no? Na ipinakilala na ang Panginoong Hesus talaga po ay after po sa kabutihan po ng tao. Now, Christ is calling. Alam niyo po, nung ako'y bata pa, at siguro kayo rin po, dumating sa point na naligaw tayo, no? O nawala tayo sa isang lugar. Maraming may experience yan na kinabahan ka, natakot ka na, pero nawala lahat yun nung biglang may tumawag sa'yo at kakilala mo at yun na, narilib ka dahil sa alam mong meron ng opportunity na hindi ka mapahamak o ano mangyari sa'yo, no? At alam niyo po, sa buhay ng tao, it is a relief knowing Christ is always calling people para po maalis po sa kapahamakan. Lalo po ngayon, ang daming nangyayari sa ating mundo. But there is peace in Christ, sabi nga na isang kanta. And in the Bible, in Romans 5:1, pinakita ron na may kapayapaan sa Panginoon. Anumang bansa, anumang pong nasyon, ay nawa po ay maunawaan natin na talagang ang Diyos naglalagay ng peace sa puso ng tao at marami pang iba. Kaya ang Diyos po ay tumatawag. Ano po? Dahil lang sabi po ng Lucas, no, tayo ay parang mga tupang napapahamak. At pag pinag-aralan niyo po ang Biblia ay talagang ang tao po ay nasa lugar ng panganib kung wala ang Panginoon sa kanyang tabi. Okay? Ang ating pong talata ay sa John chapter 11, verse 11 o verse 20 to 29. Basahin ko po at basahin po nawarin ninyo. Ito po ay tungkol po kay Lazarus at sa kanyang mga kapatid, no? And alam niyo, nakakatuwa po yung storyang ito dahil sa ang Panginoon ay to the rescue, but may kakaiba po rito no? To the rescue siya na parang nahuli. Ano po? Pero alam niyo, hindi huli, walang huli sa Panginoon, no? Wala pong left behind sa Panginoon ng mga oras. Okay? At dito natin makikilala rin si Lazarus. Okay? Yung kapatid po ni Mary and ni Martha. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Then said unto her, Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Then she said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. And when she had so said, she went her way and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee. The Master is come, and calleth for thee. Kaya dyan pong magmumula yung ating pong title ng message is, Christ is calling us. At ito nga po, si Mary at si Martha ay pasikretong nag-communicate dahil dumating nga ang Panginoon at nakausap nila ang Panginoong Hesus. As soon as she heard that, she arose quickly and came unto me. At narinig niya, siya'y dali-daling tumayo at siya ay lumapit o pumunta sa kanya. Tayo po'y manalangin. Lord, Panginoon, salamat po sa mensahe at sa mga talatang ito. Lord, salamat po dahil ipakikita po rito ang kabutihan niyo, ang plano niyo, kaya tulungan niyo po ako. At patawad po sa mga pagkataong
kami, Panginoon, ay hindi naniniwala sa iyong mga salita. Pero Lord, ngayon, kami buong pusong nananampalataya. Samahan niyo po kami at naway ito po'y maging pagpapala sa aming pong mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Now, dito po sa mga talata pong ito, ay ipinakita ang storya ay sa gantong pagkakasalaysay. No? Dumating ang Panginoon pero ilang araw na po nilang hinihintay ang Panginoon kasi may sakit po si Lazarus. And that sickness, ang sabi ng Bible, would eventually cost him his life. And in verse 21, pinaliwanag po ang linaw nang sabi ni Martha sa Panginoon, Lord, kung siguro na aga-aga po kayo, hindi po namatay ang aking kapatid na si Lazarus. Alam niyo, parang may pagsisisi ang sinabing ito ni Martha, pero may kakaiba po sa kanyang pananampalataya. Kaya mahalaga po yung nagbabasa ng Biblia, kilala natin si Jesus, at kilala natin ang kanyang mga gawa. Kasi sabi po rito, pero ako'y naniniwala na kung hihingin mo po sa Panginoong Diyos, ay ibibigay sa iyo. Ganun po katindi yung pananampalataya, kayang buhayin ng Diyos ang kanyang kapatid. And sabi po ni Jesus, hindi, bubuhayin ko siya. Sabi ni Martha, okay, alam ko po, isang araw, bubuhayin niyo po siya sa Resurrection Day. Yan po ay turo po ng Biblia na isang araw, lahat na nangamatay kay Kristo'y bubuhayin niya. Hindi po tayo ganang hahaba dyan. Pero isa po lang kasiguruduhan dyan. Kaya po ang Panginoon ay nabuhay na muli. Parang ipakita po niya na siya ay may kapangyarihan laban sa kamatayan at laban sa kasalanan. At ang sabi ng verse 25, sabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Sinong nananampalataya sa akin, maging siya'y namatay ay mabubuhay. Sabi niya sa verse 26, at kung sino mang nabubuhay at nananampalataya ay hindi mamatay. Believest thou this? No, hindi po ito nagtuturo ng hindi na magiging immortal tayo. Pero tandaan nga po natin sa past lessons po natin that man is dead because of sin. Physically, ito po ay paghiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan, at spiritually, paghiwalay ng ating pong kaluluwa sa harapan ng Diyos. But tandaan po natin, the Lord has many plans, and one of those things is for our soul to be with Him in heaven. At tayo po hindi mamuhay ng patay, spiritual. No? Wala yung Espiritu ng Diyos, ayon sa Ephesians 2:1. At ang sabi po ng verse 27, ako'y nananampalataya na ikaw ay si Kristo. Pag sinabi pong ganyan, ay tinatalakay po na si Kristo bilang tagapagligtas. No? Yung word po kasi na Christ means Savior. Okay? At yung Messiah na ipinangako ng Biblia, the Son of God, which should come into the world. Tandaan niyo po, ang Isaiah 53, ay mapaparito siya. Inihula doon 600 years before Jesus that He would come so that with His stripes, we would be healed. No? Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay magsisigaling. At ang sabi ng verse 28, and when she had so said, she went her way and called Mary, her sister, secretly. Kasi marami pong nag-uusisa. At ang sabi niya, halika, tinatawag ka ng ating Panginoon. Ganun din po mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo sa mga oras na ito, tinatawag ka ng Panginoon. Ang mga kondisyon po natin, tinatawag tayo ng Panginoon. So alam niyo po, ang pagkatawag na yun, ang resulta, binuhay ng Diyos si Lazarus. Sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth, at lumabas siya na dala-dala pa yung mga benda po sa kanyang katawan. Kaya po tama po ang pagpunta ni Mary and ni Martha. At tama-tama po yung sinabi ng Panginoon nang sabi niya, hindi ako pumunta kagad para ipakita sa inyo what will be my promise for those who trust me as their Lord and Savior. Ano ba ang mangyayari pati pag ang tao talaga ay nanampalataya ng kanyang buong puso at ng kanyang buong buhay. At alam niyo po, yan po ang pinakamahalaga po na pag-asa po na meron ngayon ang tao.
Unang-una po ay kung si Martha ay tinawag si Mary, ang Panginoon ay siyang tumawag sa kanya para ipakita ang mga himalang ito. Ngayon po ay tinatawag din tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Bakit po? Unang-una po sa lahat, He wants us to have peace. Sabi ng Romans 5:1, in Christ we have peace. We have peace with God. Pag ang tao ay napatawad at siya ay mayroong buhay na walang hanggan dahil sa kanyang tinanggap na regalo sa Panginoon, nagkaroon din po ng effect yung sinasabi po ng Bible na si Jesus na ang naging tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Bakit po? Dahil kung walang mamamagitan ho, no, ay talagang mayroong pagkakaalit because of sin. At ang sabi po ng Bible, this peace with God ay dala-dala ng kanyang Espiritu. Hebrews 9:14, pinakita rin po doon na tayo binibigyan ng Diyos ng konsensyang wala ng guilt. Ano po? Bakit? Sabi ng 1 John 1:9, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at nilinisin sa lahat ng kalikuan. Unang bagay po kasi, wala ka ng guilt kasi alam mo pinatawad ka ng Diyos at ikaw ay may panibagong pagkakataon sa Kanya. Sabi nung nakausap ko na galing sa bilangguan, dito ang tingin po sa akin ay ako po ay dati pa rin magnanakaw at dami nila sinasabi. Pero sabi ko, alam niyo po bang sabi ng 1 John 1:9, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa record ng Diyos, sa harap niya ay malinis tayo. Bakit? Dinala ni Jesus ang ating mga pagkakasala. Sa harap ng Diyos, tayo po ay pinatawad kasi nagkaroon po ng effect. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Roma 6:23. Kaya nang namatay si Jesus, ay nabayaran na niya. At total tayo po ay nagkasala sa Diyos at mayroong gatong programa at mayroong gatong parusa. Ang Diyos din ang nagpatawad, ang Diyos din ang nagbayad. At ang sabi po ng 1 John 1:9, yung binabanggit ko po kanina ay tunay na pagpapatawad ng Panginoon. Kalayaan ng kaluluwa. Hindi lang po yun. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, tayo'y bagong buhay na ay Kristo Jesus. Tayo'y bago ng nilalang. Kaya po mga kapatid, ang Diyos at ang Panginoon ay tumatawag sa iyo dahil sa mga bagay na ito. Basahin niyo po yan sa inyong pong Biblia. Pero ngayon pong panahon ito, ang Diyos ay tumatawag din sa kadiliman. Ngayon po, ang dilim-dilim po rito at nakakabago po ng boses. Ano po? Dahil yung bagyo. Pero alam niyo po ba na ito'y timing ng Diyos para ipakilala sa atin ang katotohanan na nangyari rin kay Lazarus. Alam niyo po, yung iyakan po roon at kalumbayan ay damang-dama pag binasa niyo po. Bakit? Parang sinabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lang, sana buhay pa yung kapatid ko. Panginoon, sana okay to eh. Alam ko nagpapagaling ka, pero Lord, sana. Pero ang sinabi ng Panginoon, sinadya niya ito para patunayan ang mga bagay kay Mary at kay Martha. At sa atin. Sabi po na verse number 15, ang sabi po ng verse 15 sa John 11 ay ganito. Martha said, if thou hadst been Jesus, ang sabi niya in effect, I'm glad I was not. Ako'y natutuwa na hindi ako pumunta. Bakit po? It's a time for miracles. Kaya alam niyo po mga kapatid, tayo baliktad, no? Pagka na-delay ang isang bagay ay, naku patay, malaking problema.